Somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she she and I together, like it was meant to be. Every hour we spent together lives within my heart. When she Murid sa mga duwal ko. Uy, sumuto ulit. Berne. Mga tatlo yung cake. May cake ka rin dito. Nakis na. Kiss na, kiss na. Nakis na. Oy. Ma, pasta ka doon.
Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be, until you're in my arms again. Remember me. Wala na, nakapag-asawa na ng negro yun ulit. Doy, ano, outdated? Outdated yun. Ang dating mo ngayon, malakas na siya. Makasya tayo sa akin dito. Kailangan mo plan. Buwas na yun eh. Tao ka litsyon. Ano litsyon? Ano? Si ano yung mambal, bakla niya ka litsyon. Ay, dito naman. Hello guys! Hello guys! Welcome to my club. Kaya naman makayanan kahit nahihirapan, kahit lungkot dumaraan. Forget to like, leave your comment, subscribe, and share. Thank you. Naglaro ka na doon. Ba yan ate?
eh. Inuuga ni Tito. Inuuga ni Tito. sana napunta. Ikaw pa rin ang pipiliin kong mahalin sa susunod na habang First of all, maraming salamat sa lahat na tulong na ibinigay niyo sa akin ni Tita. Salamat sa mga advice na ibinigay mo to. Masakit lang isipin na kulang ng oras at araw na makasama ka at makapiling ka, na makabawi mo na kami sa iyo sa lahat ng tulong na ibinigay mo. Sana i-guide mo na lang palagi si Tita at si Merenel. At alam ko to na masaya ka ngayon dyan kasama yung mga kapatid mo at sila nanay at tatay. Palagi mong isipin to na mahal na mahal ka namin at hindi ka namin makakalimutan. Ingat sa paglalakbay ito, bon voyage. Para sa akin kasi si Manong Nonoy ay siya yung isang halimbawa na patunay nung siya ay buhay pa dahil sa kanyang kaugalian na siya ay matulungin, madaling lapitan at hindi siya yung taong mahirap kausap at siya yung taong kahit hindi ka pa nagsasalita alam niya na ikaw ay nangangailangan. Kaya Manong Nonoy, maraming salamat sa inyo. Alam kong noon pa ikaw ay matulungin at mabuting tao para hindi lang sa iyong pamilya kundi sa mga taong nakapalibot sa iyo. Kaya siguro mamiss ka namin sa isang bagay na wala ka na sa aming, hindi ka na namin makita in person. Pero sa bilang banda, salamat pa din
na sa iyong mga ginawa na maganda para sa lahat-lahat. At sana ay iyong mga ginawa tularan din ng mga bagong henerasyon ngayon na lalong-lalo na sa mga pamilya na nangailangan. Salamat sa iyo at sana ikaw pa rin yung magiging tularan ng lahat-lahat mo, mga kamag-anak, kami mga pamangkin at saka mga kakilala na ikaw ay mabuting tao. I love you. Salamat sa lahat-lahat. Hi guys! Welcome to my vlog. Sorry po, nagpapatawa lang po kasi alam naman natin na halos sa atin ay malulungkot dahil sa isang member na naman po ng family natin ang nawala. Ano pa man nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ginrant niya yung wish ni Tita Nel na magpahinga kung saan wala na siyang nararamdamang sakit, discomfort, at hirap sa paghinga. Hindi na kailangan ng oxygen. For you, Tita Nel, hindi naman po ito marinig pero malaki po ang pasasalamat ko po sa inyo, kaming magkakapatid sila Mama. Dahil sa lahat po ng pagmamahal at tulong niyo po sa amin, kay Papa. Thank you po. Kay Tita Merl na walang sawang pagtutulong din sa amin. Hindi na po kailangan, wala nang maraming sabi-sabi. Nag-o-offer na lang po agad. Kaya sa inyong dalawa, maraming salamat. No wonder po na ang lahat ay nagtutulong-tulong para po malagpasan natin itong panahon ng kalungkutan. Pero maniwala po kayo, ito po ay kaligtasan po ng Panginoon sa atin. Ayaw niya na pong masaktan pa po si Nel. Gusto lang po ay maging komportable po siya. So, huwag po tayo magdalamhati na nawala po siya dahil ito po lahat ay pagliligtas niyo po sa tao. Tita Merl, nakasan niyo po ang loob niyo. Malungkot man po at hindi na po natin makikita si Tito Nel physically, but then andyan lang po siya lagi sa atin. Andyan lang po nagumagabay. Nasa puso po natin lang siya palagi. Ingatan niyo po sarili niyo. Kayo ni Nel. Hindi ko magiging masaya si Tito Nel sa kabilang buhay kung makikita niyang malungkot din po kayo dito. So, salamat po sa lahat-lahat, Tita Merl. Pag-pray po namin na maging maayos po lagi kayo at malagpasan niyo po lahat kalungkutan ito. Salamat po sa lahat ng mga family, relatives, and friends po na nagtutulong-tulong para po malagpasan po natin ito. Wala man po kami dyan, kahit pa paano nakikita at nababalitaan namin kung ano na po yung mga ganap. Tita Merl, ingatan po na lagi. Huwag mo kayong malungkot. Dasal lang po lagi, Tita Merl. Kaya mo to. Laban lang, okay?
Mahirap na mawala ng isang pinsan, kaibigan at karamay sa mga problema. Way back ang nakaraan ng nag-aaral pa kami sa BMA ni Nelson na lumipat ako doon to continue my education. So maraming beses na pagpasok niya sa umaga sa school, palagi may confrontation sa mga kapatid niya na matatanda, kay nung nani at nang bukay, kay nahuhuli siyang naninigarilyo. So minsan, binato pa nga siya ng itlog habang paalis ng bahay, kaya ayaw niyang umalis kay kulang ang baon niya. Kasi nga kung sobra ang baon niya, ibibili niya ng sigarilyo. So sa school, sa inistambayan namin na tindahan or kainan, doon ang time nila makapag-sigarilyong magpipinsan. So ako lang ang hindi naninigarilyo, pero hindi ako nagsusumbong sa mga tiya o tiyo ko kung tinatanong nila ako. Nang nakagraduate kami sa Bima, si Nelson sa bahay siya nakatira dahil that time kami lang ang may bahay sa Manila na lahat ng galing sa Pulupandan na kamag-anak doon tumitira sa bahay. So nakasakay naman kami sa barko pero hindi sapat pa rin ang kita noon dahil mababa pang sahod ng isang seaman. So kung maka-standby, hikaws pa rin. Noong 1980 to 1985, nakahirap sumakay dahil sa krisis sa Gulf War ng Iran at Iraq. So marami sa amin ang hindi nakasakay at si Nelson nasa bahay para makasupport rin sa allowance niya sa pag-apply sa Manila. Nag-drive siya ng tricycle between 6 a.m. to 6 p.m. Boundary nga kung tinatawag ang kita ng boundary, binibigay niya kay Manang Shirley kasi nga sa amin yung tricycle at ito naman ang pamasahe ni Bing that time na nag-aaral siya ng college. So ako, standby rin at may asawa at anak si Julius that time. So hindi ako umasa sa magulang ko. Namuhay kami ng sarili doon sa ibaba ng bahay. So ang inaasahan ko lang kung mabigyan ako ni Mama para sa makatipid sa kuryente tuwing oras ng walang pasahero si Nonoy. Sasabihan ko siya na, Noy, punta muna tayo doon sa sementeryo dahil marami doon ang puno ng ipilipin. Kukuha nga kami para magamit ko sa panggatong at sa gabi paggarahe niya. Sabihan ko siya ulit, Noy, labas tayo ng tricycle till midnight. Dahil nga noon may curfew hours, paso kasama ako back ride at yung kita sa 4 hours, bibigay niya sa akin para meron akong pambili ng gatas ni Julex. Dahil nga inaanak rin niya. At sa madaling araw naman, minsan kukuha kami ng kangkong para ipakain sa baboy. At mga 3 p.m., kukuha kami ng kaning baboy doon sa gate 4. So si Nelson, nakasama ko sa hirap ng mga panahon na iyon at laking tulong rin sa akin at sa bahay dahil maski anong sabihin ni Mama at Papa sa kanya, wala kang marinig sa kanya. Gumanda ang shipping na 1987 so nakabalik kami sa barko. Nagkahiwalay kami ng company but still may komunikasyon pa rin dahil tuwing vacation si Nelson maski may bahay na si Manong Bugoy at sa Camellia ay doon pa rin sa Type C siya tumitigil. To make it short, naka-invest kami bawat isa at nagkapamilya si Nelson at nakamit namin ang pangarap namin bilang shipper at kapitan. Nagsama kami ni Nelson ng 2008 sa isang agency as second engineer. Siya at shipmate ako, doon ko lalong nag-close kami dahil lahat ng problema niya at problem ko na pag-uusapan namin maging sa mga plano sa business na papasukin namin bawat isa. So yung computer shop ko siya rin ang nag-suggest na mag-invest ako at yung binili ko na lupa na kinakatayuan ng bahay ko. Ngayon siya rin ang nagsabi na bilhin ko ang doong gawin at ang computer shop. Kami ni Nelson, kung sino ang may pera at kung gipit ang isa at may sakay, tulungan kaya nga hindi kami hirap during kung naka-standby dahil kakabay sa bawat isa during wala ka. Maski may problema sa Pulupandan na humihingi ang pamilya niya at pinapadaan sa akin ay maski anong sabihin ko kay Nelson, ginagawa niya ng paraan na makapadala, makatulong doon dahil alam niya na kailangan rin ng kanyang mga kapatid. Si Nelson maski ayaw niya minsan pero sinabi ko, Noy,
kailangan tumulong tayo sa ating mga pamilya dahil para rin sa kabubuti, din sa pagpapasakay ng mga pamangkin dahil para rin sa tutulong na sa kanilang mga magulang. 2015, una kami nagsama as captain and chief engineer. Siyang kinuha ko sa barko dahil nga pagod na siya sa container. Sabi ko, Noy, try ko naman sumakay ng bulk. So, nirequest ko siya sa principal at na-approve naman. At nagkasama kami till 2022. This time na magkasama kami sa barko, lagi namin napag-usapan ang bawat problem na encounter ng family sa kanya at sa akin. Mga balak, kung mag-retire na kami, kung anong papasukin na business. Itong huling pagsasama namin, ng 2022, nauna siya sa akin sa barko dahil nga sa COVID, na-delayed ang sampa ko. So sumampa ako na napansin ko na tuwing umaga, narinig ko na parang hindi siya makahinga. So sabi ko, Noy, ano ba ang pakiramdam mo? Ang payat mo? Nang sumampa ako dahil sa problem sa barko at siguro sa isa na rin sa naramdaman niya at nasabi ko sa kanya na, Noy, yan ang sign ng nag-umpisa ang sakit ni Papa dahil sa sigarilyo. So, sabi lang niya, wala ito. Pero alam ko, tinatago lang niya. So, during that time, maraming beses na sinasabi niya sa akin na pagod na siya. Gusto na niya mag-retire. Sabi ko naman sa kanya, malakas pa tayo till ma-expire ang COC natin. Saka tayo mag-retire hanggat tiyatanggap pa tayo ng principal. Pero alam ko, ayaw lang niya na malaman ko kung anong nararamdam niya. So, August 2022 bumaba siya at sabi ko, sure ka na ba na hindi sasakay ulit? Sabi niya, oo naman. So, na-compute na rin namin ang maging pension niya at mga investment. So, sabi ko, okay na yan para ma-enjoy mo ang retirement mo. So, maski hindi na kami nagsama, nandun pa rin ang constant na chika at marites namin sa mga problema namin. Last namin na-discuss yung problem ni Manong. Babili na kabunggo ang car niya at si Nelson rin ang nagbalita sa akin. So sabi ko, bahala na si Manong diyan dahil nga lasing. So hindi ko itolerate na tulungan siya. Pero may ilang beses at weeks rin na nag-uusap kami na sabi niya, Tol, nagkita kami ni Manong mo. Naglalakad lang po. So, ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Dahil ang kailangan nila sa mga transaksyon ni Manang mo. So, tulungan mo sa. Kaya maski papano, tumulong ako kay Manong para maayos ang car niya. Kaya minsan, ganun rin ako. May hinihingi ng tulong sa Pulupandan. Mga kapatid niya at sa akin. Oh, story. We're not a sick boy. Ano? We're not New Year. Happy New Year. We're not a sick boy. Okay. Babalik ka, bye-bye. Mama. Subscribe to my channel. Don't forget. Subscribe. Like. Comment. Share. Thank you very much. Pag kumita yan, ha? Pag kumita tapos.